Podcast Network Asia. Are you struggling with negative beliefs and attitudes around money? Or if not naman, ikaw ay feeling mo na anxious ka, overwhelmed ka na sa lahat mga financial challenges and decisions mo sa buhay? Nako, if you are experiencing this right now, timing in this episode, pag-uusapan natin how to harness financial resilience and be able to bounce back. Hi, I'm Chinkitan and you're listening to Chink Positive Podcast, where I aim to equip you to become wealthy and debt-free, teaching you on how to save, budget, get out of debt, and invest. Let's get into the episode. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Thank you very much for tuning in this podcast episode. Chink Positive live session po tayo. Not only na napapakinggan tayo, napapanood na rin po tayo right now, no? Ginawa po, nag-upgrade na po talaga tayo. And indeed, I'm really excited when I do a podcast session. As I mentioned, for me, podcast is a way for me to distress. Oo, kasi parang feeling ko, kausap lang kita, dalawa lang tayo nag-uusap. So sa araw na ito, pag-uusapan po natin on how we can cultivate, tinatawag natin financial resilience. And when you talk about resilience po, yun talagang kahit na may pinagdadaanan ka, yung talagang lumalaban ka pa rin eh. Diba meron tayong kasabihan, ang mga Pinoy po are one of the most or is one of the most resilient person or people in the world. Kahit na anong pagsubok, diba bumagyo, mabaha, punta ng bubong, pag bumababa ang camera ng mga TV station, nakakaway pa yan, nakangiti pa rin yan. Diba? Ang galing talaga ng attitude natin. And alam nyo ba na ang mindset po natin plays a crucial role in our financial well-being. Oo, kasi kung ano kasi ang naisip mo, yan ang mararamdaman mo. Kung ngayong naramdaman mo, yan ang gagawin mo. Kaya nga ito, sa episode natin na ito, pag-uusapan po natin on how we can really be financially resilient. Number one, I suggest kung gusto mo talagang tumibay ang iyong pangunawa at pagkatao pagdating po sa mga pagsubok, pagdating sa pera, you need to be mindful and aware. And lahat ng mga challenges na pinagdadaanan mo, oo. Itong bang challenges na pinagdadaanan mo, tanungin mo yung sarili mo. I want you to be honest as you listen to this podcast. Ito ba ay tayo ba ang may responsibilidad dito? Tayo ba nag-cause ng problemang to? Or yung ibang tao? Like for example, kung ikaw ay nagkakaroon ka ng mga babayarin sa credit card, ito ba ay dahil sa lack of discipline, sinacharge mo yung credit card mo with the idea, hindi bali, may sweldo naman ako, napapasok. Pero ang problema nung dumating ang sweldo, bigla na lang nagkaroon ka ng emergency. At syempre, anong uunahin mo? Yung pagbabayad ng credit card o emergency? Syempre, emergency. Kaya ngayon, nahirapan ka na. Ito bang financial challenge mo ay dahil ba sa ibang tao? Dahil hindi na ikaw may kagagawan? Dahil nga may mga tinutulungan ka na mga kamag-anak incorporated or mga tinutustusan ka? O ito ba ay nang dahil sa ibang tao? Or nang dahil din sa iyo? Nang dahil din sa iyo dahil masyado ka mapagbigay, masyado kang maawain. Oo, kaya ikaw ay bumibigay. So kailangan po magkaroon tayo ng self-reflection eh. Tanungin muna natin, ito bang financial challenge natin ngayon? Tayo ang may gawa at may sala? O yung iba? Ikaw lang makakasagot yan. Number two, we also take time to examine ang tinatawag nating financial belief. Diba? And attitude towards money. Diba? Ano bang paniniwala mo pagdating sa pera? Like for example, ang pera ba ay madaling kitain o napakahirap kitain? Pag sinasabi mong mahirap kitain, ibig sabihin po niyan, probably na-experience mo yan at yan siguro ang iyong mundo. Dahil nga ever since you were young, kayo pong tayong mga bata, eh talagang yan po exposure po natin. Diba? Or pwede nating sabihin naman, ang pera para sa iyo ay madaling kitain kasi naman nasanay na kayo tuwing may inuumpisahan ka, mabilis kumita ng pera. Pero ito nga, ang importante po kailangan natin maunawaan. It doesn't mean to say that you were born poor, you will die poor. It doesn't mean to say, pag ikaw ay pinanganak na mahirap, mamamatay kang mahirap. It doesn't also mean to say, kung ikaw ay nahirapan kumita ng pera, forever mahirapan ka na gumawa ng pera. Bakit po?
I used to be one of them also. Sa totoo lang, nakaka-relate talaga ako sa mga taong nagsabi napakahirap kumita ng pera kasi ganun din po talaga ako kahit anong sipag at syaga ako during that time when I was young. Napakahirap talaga kumita ng pera. But this is what I've realized. Guys, pakinggan nyo to. And if you know the truth will set you free. Mahirap lang gawin ang isang bagay kapag hindi mo alam. Pero pag natutunan mo, madali na. Mahirap lang mag-bike pag di mo alam. Pero pag natutunan mo, madali na. Mahirap lang mag-drive pag di mo alam. Pero pag natutunan mo, madali na. Mahirap lang kumita ng pera pag di mo alam. Pero pag natutunan mo ang sikreto, madali na. Grabe naman. Kaya nga, ano ang solusyon po talaga right now kung gusto mo talaga maging financially resilient? Aside from, yun nga, acknowledging na ikaw ba may problema o iba, pangalawa, di ba, kailangan mong matuto. Ay, grabe naman. Pag ikaw ay natuto ka, ay grabe talaga. Ay gaganda talaga ang buhay mo. Di ba? So, ang next question naman, Chinky, paano naman ako matututo? Paano naman ako uunlad? Ito na, dapat mong gawin. Surround yourself with positive influences. Positibo dapat yung mga influensya na makakasama mo. Ang una na piliin mo na, number 1, ang mga libro na babasahin mo. Ang mga pakikinggan mo at panunuorin mo sa YouTube, Facebook, TikTok, podcast, di ba? Yan po ang importante. Di ba? Tanongin kita, ikaw ba, na-consider mo na ba talaga magbasa ng mga libro na talagang tungkol about finances para madagdag ang iyong kaalaman pagdating po sa paghahawak ng pera? Pag sinasabi mo, Chinky, actually hindi ako palabasa Naku, may good news po ako. So, i-challenge ko po kayo kung di kayo palabasa na tao. Diba? May mga sinulat na po kung mga aklat na talagang madaling basahin, madaling unawain. Even si Vice Ganda po, nabasa po yung libro kong Diary of a Pulubi. Itong Diary of a Pulubi na ito has sold already over 1 million copies. 1 million copies sold na to. At napaka-simple, easy to understand. Ano po yung mga chapters dito? Shopping now, Pulubi later. Upgrade na, Pulubi later. Party na, Pulubi later. Travel na, Pulubi later. Kape-kape na, Pulubi later. So easy to read po siya. I really recommend, especially for people who are having lack of financial control, try to read that book. Okay? Not only that, are you constantly also looking for podcasts about personal finance, money management, diba? Success stories of people to gain valuable insights? Kung wala pa, ano pang hinihintay nyo? Nako, libre naman. Mag-subscribe na rin kayo sa Think Positive Podcast na ito. Diba? Or have you thought about attending mga workshops and seminars that focus on building your positive mindset, building self-confidence? Kung wala pa kayo, I suggest, please visit naman our resources. Marami na kayong resources na pwedeng yung i-visit. Aside from yung sa mga iba, you can check also ChinkTV.com, CHINKTV.com, the Netflix of financial education. And last but not the least, have you tried to also join online communities? Yung mga communities with like-minded individuals working towards financial resilience and freedom. At kung gusto mo, you can join us for free sa yung tinatawag naming Team Iponario. Team Iponario Facebook page. Libre naman, mag-join na kayo. And last but not the least, have you also considered looking for mentors and coaches who can really help you with your finances? Diba? Kung kayo ay naghahanap ng mentor and coach, nako, wag na kayong lumayo pa. Napapakinggan nyo na at napapanood nyo na ngayon. Mag-subscribe na kayo sa aking mga channel sa Facebook, sa TikTok, YouTube. It's all for free. Guys, alam nyo, pagka yan ang ginawa po natin, sinamahan po natin yan, syempre alam nyo natin kung ano talaga may problema. Number 2, gusto natin matuto at naghanap talaga tayo ng mga taong kakampi. Alam mo mga friendship, you'll become financially resilient as a person. So right now, after you learning this, you can do it 2 ways. Number 1, the hard way or the easy way. Let me present to you the option. Number 1, the hard way. After na mapakinggan mo to, i-ignore mo pa rin to. Hindi bale, wala naman akong problema. Okay, kung wala kang problema, so ibig sabihin, okay ka. Diba? Or number 2, you constantly surround yourself with negative people at yun nga, hindi pa rin nagbabago ang sitwasyon mo. Or number 3, the easy way to do it is, again, aminin mo kung ano ba talaga ang concern mo. And number 2,
Gumawa ka ng paraan, maghanap ka ng mga content that can really help you to improve you and join a community so that you can reach your financial goals. So, my challenge to you right now is this. Gusto niyo mo talaga magkaroon ng financial resilience sa buhay mo. It's time for you to apply what you have already learned. It's not how much you know, but it's how much you apply. Maraming salamat po sa pag-tune in sa podcast episode na ito. At kung nagustuhan niyo itong podcast episode, isa lang po hihilingin ko po sa inyo. Please, share this podcast to your friend. Simple lang yan, ikaka-copy-paste mo lang, ipopost mo lang sa social media mo, sabihin mo, pakinggan mo to, makakatulong to sa inyo. As I always say in my program, in my podcast episodes, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive. Bye. Hi guys, thank you for listening to this episode of the Think Positive Podcast. This podcast is powered by Podcast Network Asia. If you want to keep on growing and stay inspired, follow us on wherever you're listening to this podcast and share it with friends. Have a good day and always think positive. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.